Casimero papalitan na ng TBP, Goodman minalas, Mpenatex naglalaway sa slot na iniwan ni Goodman, Arum at Inoue takot kay Okmadaliv. Una sa mga balitang boxing ay isang masamang update ang ibinahagi ng Team Goodman noong nakaraang araw dahil nagkaroon ng malaking bitik sa upper left eye ni Australian undefeated boxer Sam Goodman during sa final sparring en route sa papalapit nilang bakbakan ni Naoya ngayong darating na Christmas Eve. Kaya nangangamoy na makonsela o mapostpone ang duelo ng dalawa dahil sa insidente na ito. At kahapon nga ay ating nabalitaan na umapila ang kampo ni Goodman at humingi ito ng bagong petsa sa kanilang laban. At dahil dito ay nabulabog ang mundo ng boxing community sa Pinas at sinasabi ng mga haters na Cuadro Alas, na ngayon daw nila sasabihin na hindi importante ang pagkuha ng tamang timbang dahil kung di raw ito na overweight ay postbling siya ang kukunin bilang replacement fighter. Na obviously ni-romanticize lang ng mga anti-Casimero dahil alam naman natin na kahit si Cuadro Alas pa ang nasa number 1 or 2 ay dito kakasahan ng monster. Dahil most probably ay pipiliin pa na ibakante ang belt para di madungisan ang kartada. Sa di pa aware ay noon hawak ni Cuadro Alas ang WBO 118 pounds ay sinabi ni Naoya na di niya lalabanan si Champ for a unification at instead ay aakyat daw ito sa 122 pounds. Subalit nang ma-strip ang belt ay saka palang kinasahan ang may hawak na nito na si Butler after pinataob si Jonas Sultan. Maraming katanungan ang dapat masagot na if ever matuloy as replacement si Alas ay kung at stake ba ang 4 na belts o papayag ba ang kampo ni Goodman na papalitan sila dahil nagkaroon ng injury. Sa ibang balita ay kung ating sisilipan ang availability ng mga boxer sa IBF 122 pounds ay walang Pinoy boxer ang makakapasok bilang instant replacement fighter. Nang magkaroon ng malaking punit sa itaas ng mata si Goodman 10 days before sa laban. Ito ang mga candidates. Una ay si Cuadro Alas na nasa top 11 sa pwesto pero ang kaso ay hindi ito nagte-training para mapanatili ang kondisyon at for sure ay hindi nila i-grab ang offer. Dahil sa lack of preparation at aside pa ay banned rin ito sa Japan ng 1 taon. Next ay si former champ Jerwin Ancajas na nasa top 10, ang kaso ay siguradong walang Japanese fans ang magkaka-interest sa duelo nila knowing na tinalo lang ito ng kapatid ni Naoya na si Takuma. Then we have Carl James Marty na nasa 7th spot pero nasa Pinas na ito para magpahinga at magbakasyon after Manalo versus Tostado. Hindi magandang idea na isabak sa monster, after nakitaan ng weakness at nahirapan sa huling opponent na natalo dahil umayaw nang sumakit ang paa. Pasok din sa listahan si former unified champ Marlon Tapales na nasa top 3 ang kaso na demolished na siya ng monster. Kaya wala nang thrill na mag-rematch dahil obvious na ang maging outcome sa laban kung sila ang maghaharap muli. Pwede rin sana si Shabazz Masud na top 4 sa listahan pero galing pa siya sa laban last month. So dito na tayo sa mas realistic na siguradong gusto rin ng mga Japanese fans na match up as replacement para kay Inoue na wala nang iba kundi ang kababayan nilang si Japanese boxer Toshiki Shimomachi. Pwede dahil coincidentally na undercard nga ito sa Inoue vs Goodman. Posibleng ito ang huhugutan para matuloy ang laban ni Naoya na mas practical kumpara sa e-cancel dahil unfair sa mga bumili ng tickets dahil sa kagustuhang makita si Ino sa itaas ng lona. Meanwhile ay mas lumiit ang mundo ni Naoya Inoue ngayon nang manalo via 3rd round TKO si newly WBA interim champ MJ Okmadaliv kontra kay Ricardo Espinoza. Na initially nagpakita ng magandang laban, in fact sa first at second round ay maganda ang pinakita ng Mexican boxer na nakakonekta ng mga malinis na patama kay Okmadaliv. Subalit sa third round ay naging pabaya na ito at walang pasensya kaya nalusutan na ang depensa kaya tumalsik siya sa unang pagkakataon ng mas apple sa left straight ni Okmadaliv. Nakatayo pa naman ito pero patuloy pa rin na nakipag toe-to-toe kaya muling nakalusot ang dalawang magkasunod na left straight at right hook that sent him sa canvas sa pangalawang pagkakataon. Kahit medyo groggy ito ay di pa rin nag-backpedal at palaban pa rin until isang sneaky left straight ang binitawan ni Akma na nagpabuwal sa kanya for the third times. Senyales na tigil na ang laban pabor kay Okmadaliv. Sa post-fight interview ay sinabi ng bata ni Eddie Hearns na oras na para harapin ni Naoya Inoue ang legitimate challenger ngayon sa WBA. Subalit sinabi na ng international promoter ni Inoue na si Lolo Bob Arum na mas pipiliin nilang umakyat sa featherweight kontra depensahan ang title versus Okmadaliv. Naniniwala ba kayo na not threaten si Arum na madungisan ang kartada ni Naoya if may tapat ito kay Okmadaliv? Sa huling balita ay ibinahagi ng isang malaking channel na may nakuha siyang info from a one source na ang dating Japanese promoter ni Cuadro Alas na TBP Promotion
ay di umano naghahanap ng bagong homegrown Pinoy boxers na gagawing face of Philippine boxing na siyang magmamarket ng laban dito sa Pinas. Ang ibig bang sabihin nito na nireject ng Team Casimero ang potential renewal of contract nila or mismong ang TBP ang nag-give up kay Cuadro Alas? At sino kayang undefeated Pinoy prospects ang mabibitag ng Japanese promoter? I presume na hindi isa sa mga gapang boys ang kukunin. So guys, this time guys, ayan dito, so bigyan natin ng gas, kunting tulong. Itinaas sa mundo ang iyong kamao. Tanda na ikaw sa husay ang panalo. Isip na matalas ang iyong pinamalas. Liksi at lakas, ika'y si Cuadro Alas. Isa kang alamat, tunay na nararapat. Dugo at pawis, ang alay mong tapat. May estilong kakaiba sa lahat. Angas ng Pinas, yan ang iyong tatak. Angas para sa bayan, at sinisigaw sa bawat laban. Angas para sa bayan, ang tagumpay mo ay hahawakan. Angas, sinisigaw sa bawat laban. Angas para sa bayan, ang tagumpay mo ay hahawakan. Angas para sa bayan, Pilipino sa dugo at laman. Angas para sa bayan, bayani ka magpakailanman. Kahit pa na hari, kahit pa nasa trono, hindi ka mapatalo sa taglay at talino mo. Angas para sa bayan, ang sinisigaw sa bawat laban. Angas para sa bayan, ang tagumpay mo ay hahawakan magpakailanman. Meanwhile, para sa mga edad 18 years old and above na mahilig tumaya online ay you can earn as much as 12k bonus in your first deposit. Pwede kang tumalpak ng 5 pesos at manalo habang nanunood sa inyong mga paboritong sports like boxing, NBA, PBA, MPBL at G-League games. Madali lang ang pag-deposit at withdrawal via Paymaya, GCash Direct, GCash QR at online banking. Please check comment section para sa pagrehistro at gamitin ang promo code